Hello po. Hello? Hello, PPJ. Hi, good morning. Good morning po. Good morning. Sa wakas, ano nangyari? Ba't di ka na matawagan? Kailangan po ata ng update nung messenger app. Okay. Kaya nire-install ko na lang po. Alright. Good morning po. Are you in the Philippines? Yes po. Welcome to Petty Night. Thank you po. How did you learn about the show? Matagal na po akong nakikinig sa inyo. Aww. By the way, ano pangalan mo po? JC po, JC. JC. JC lang? Opo, JC. J, tsaka As C lang. in J and C up. Okay. Hindi, kung yan ang gusto mo, tawag ko sa ilan taon na si JC? 37 po. 37. Matanda ka sa akin ng 11 years. Okay. Asan ka ngayong gabi, JC? Nasa bahay po, sa Pangasinan. Pangasinan, andyan ako kanina. Ay, saan po kayo sa Pangasinan? No. Balikan lang ako kanina sa Pangasinan. I was there for the entire day today. Sa San Fabian ako nagpunta kanina. Okay po. Ikaw, saan ka sa Pangasinan, ma'am? Dagupan po. Oh, dyan ako kumain kanina sa Star Plaza Hotel. Ah, Oo. okay. Hello kay Mark, yung waiter na suki ko dyan. Hindi kasi nandyan yung yan yung favorite ko na vegetarian or vegan menu. Meron sila sa Star Plaza Hotel. Ah, meron? May option sila ng vegan. So, every time I'm in the area, I do not fail to go there. I always go there. So, Hindi na kasi ako Dagupan. lumalabas. Dagupan ka. Saan kang parte ng Dagupan? Wag na siguro. Sorry. Wag na. Baka malaman. Anyways, si JC ay, anong ginagawa sa buhay ni JC? Sa ngayon po, nag-business lang po. Anong business? Maliit na business. Food po, food. Food. Okay. Alright. So, why the need Hello? for why the need for this conversation? Need ko lang po ng siguro advice and Well, sa abot na makakaya ko. siguro, Ha? opo. Oh, yes, Ano ma'am. naman po. Mm-hmm. Thank you po. Simulan ko na. Go ahead. Okay lang po i-detail ko para The better. The better. Yeah. Okay po. Bali, 2018, nagkakilala kami ng husband ko sa work. Bali, Wait lang, kailan po? Kailan? 2018 po. Okay. You met your husband sa work. Opo. Okay. Anong work? Bale, Anong sa- work mo nun, ma'am? Sa government agency po ako noon. Okay. Yeah, okay na yun. So, doon kayo nag-meet ni husband sa government agency? Yes po. Bali, 4 years na po ako doon. Tapos, Oh. 2018, tsaka siya nakapasok. So, siya yung newbie. Ika nga. Yes po. Wala naman kayong ghost project dyan, ma'am. Okay, malapit na kayo mukhang maiimbestigahan ka po ng Blue Ribbon Committee. So, awkward. Okay. Siguro naman hindi ka kasama sa mga pero may alam ka, parang ganun. Sabihin mo na lang ay, ano nga yung sinasabi pag di ba, may rights to self-incrimination. I Invoke my right to self-incrimination. Alam mo naman nangyayari sa Pilipinas ngayon, di ba? Oo nga, buti na lang wala na ako. Pag ba nakikita mo yung mga investigasyon, napapakano ka ba? Sabi ko yan yun, napapaganon ka ba? Hindi na lang ako nanonood. Sumasakit na yung puso ko. Kasi naging bahagi ka nung mga may alam, ganun ba? Medyo, Nako. parang ganun na nga. Nako. Anyways, hindi man ako hukuman dito para pakialaman kita. Wala naman po akong alam. Sige. Nasa lang po ako.
Nasa? Nasa rank and file. Well, normally kayo Hindi yung ko sila kawawa no? Kayo yung Hindi ko kawawa. sila pinapakialaman. Sige. Alright, sige. Ayun po. So, parang mga October 2018 siya nakapasok. And then, 2019, nagkaroon ng opportunity sa akin na parang promotion pero sa ibang government agency. So, syempre, ginab ko po yun. May ghost project din doon sa bago? Ay, Parang mas malakas yung tawa. Ay, ang bayan kong Pilipinas. Sige. So, sa madaling sabi, 2019, tama ba? You were offered? Yes po. Okay. Nung umalis ka ng yung previous government agency mo, kayo na ba nun o hindi pa? Hindi pa po. Hindi okay. kami, ano lang po kami, office mate. Okay. Hindi po kami nagpapansin, nag-uusap or something. Plastikan kayo, ganun. Okay. And ito yun, 2019, mga June or July ata yun. Last day ko doon sa previous agency, kinuha niya yung number ko, na-approach niya ako. So, syempre single naman ako that time. Okay lang, wala nang masama, nasa akin naman yun kung entertain ko siya or what. Oo naman, single ka naman eh. Ayun, yun nga po. Binigay ko naman po yung number. Tapos yun. Pero nung kinuha niya number mo, pag ganyan ba, pag kinuha number niyo, alam niyo na yung intention o nagmamaang-maangan kayo? Hala, ba't niya kinuha yung number ko? May ganun ba kayo? Syempre, alam ko na yun. Kasi, ewan ko marami na ako nakausap yung, alam niyo po hinahatid niya ako, akala ko nice lang siya. Tigilan niyo ako, alam niya pag may intention. Di ba? Ang plastic nung hindi, naku, sige. Ba't ba ako nakikialam? Tapos, okay. Tapos, nag-text naman siya agad. Pero, nasagot ko na ata siya mga 2 to 3 days na after. Noong time na yan, nasa kabilang government agency ka na. Is that what you're saying? Hindi, last day ko po yun. Okay. Nung kinuha niya yung number ko, last day ko. Last day parang nag-celebrate kami. Na-invite yung mga iba't ibang unit. Okay. Ayun, parang farewell party ko. Tapos yan, ayun po. Ni-approach na ako, tapos kinuha niya yung number ko. Tapos, after 2 to 3 days ko siya nasagot kasi busy po ako nag-process ng mga papers ko para doon sa bagong agency. Okay. Tapos, ayun, mga 1 week, nagkakausap na kami. Okay naman, friendly approach lang muna. Ako. Anong una sinabi niya sa'yo nung nag-PM siya? Lang po, mga hi, kamusta? Ganun. Hindi pwede kamustahin ka, di kayo magkakilala eh. Kukumustahin ka. Hindi, magkakilala kami sa office. At saka parang good luck ka niya, parang ganun. Good luck sa'yo doon. Mga ganun. Saka parang get to know na rin ng konti, ganun po. At saka kasi mga ibang pinsan niya, yun po yung mga close ko dati sa office. So yun, may yung parang nagkaroon po kami ng connection because of yung mga cousins niya po. Okay. Tas, ayun. Siguro dumaan po ang mga 2 to 3 weeks. Ngayon, nakakagaanan ko na siya ng loob. Pero, kasi medyo nag-iingat ako. Okay. Na, sa mga ganong Ba't ka nag-iingat? Nag-iingat ka saan? Naririnig ko na kasi dati na medyo siya, playboy, mga ganon. Alam mo, hindi ko maintindihan minsan kayo mga babae, no? Narinig nyo na palang playboy, pero pumusta pa rin kayo, no? Hindi ko rin alam.
Hindi ko kasi una naringgan ko niyan eh. Oo. O sige, tapos. Tapos, ayun po. Tapos, nagtanong ako dun sa mga pinsan niya. Sabi ko, ito, yung pinsan niyo nakakausap ko. Kamusta ba siya? Ganun. Tapos, sabi nung isa, sabi niya, ay, naku, mag-ingat ka dyan. Meron atang girlfriend, long time girlfriend niya. Ewan ko kung sila pa. Mm-hmm. Pero meron siyang girlfriend na 7 years na. Mm-hmm. Tapos nasa Hong Kong. Long distance. Pero matagal na sila. Oh, nalaman mo yan. Tapos, ano? Opo, nalaman ko yan. Okay. Tapos, syempre, in-approach po siya agad. Inanong ko siya. Sabi ko, totoo ba na, na may girlfriend ka na nasa Hong Kong? Tapos sabi niya, Wala! Sabi niya? Namin niya. Ay, namin niya. Namin niya. Pero noong time na yon, bakit mo tinanong? Nililigawan ka na ba niya? Parang gano'n na po. Mm-hmm. Magpaparamdam na. Parang okay. Okay. Tapos, ayun. Inamin niya naman na oo, meron na. Pero sabi niya, nagkakalabuan na kami. And ganito. Parang inaantay niya na lang na yung babae mismo yung usang makipaghiwalay. Kasi nga, parang din na 7 years kasi sila. Yun ang sabi niya. So, sa madaling sabi ko, ano man sinabi nung pinsan niya, inamin niya naman niya sa'yo. Yes po. So napasabi ka na, ang honest niya, ganon. Ganon, no? Hindi. Sige. Sabi ko, ano ba? Kung ganon ang sitwasyon nyo ngayon, ayusin mo muna. Kasi ayokong pumasok sa ganon. Magulo. Pwede bang magtanong sa'yo, ma'am? Yes po. Pag sinabi niyo bang ayusin yung, ikaw sinabi mo sa kanya, ayusin mo yung relasyon mo doon, ano ba, pinapaayos mo talaga o pinapabreak mo sila? Bahala po siya. Para sa akin po, bahala po siya kung magkakaayos sila na as in mabubuo nila uli. Or maayos pa nila or kung makikipaghiwalay. Pero parang weird na sa'yo galing yun, no? Po? Parang weird na sa'yo galing, no? Kasi ikaw yung nililigawan tapos ikaw nagpapaayos, no? Hindi, ayoko lang po kasi ng komplikado. Sa bagay. Tapos, game. Tuloy mo. Tapos yun, siguro hindi ko siya pinansin na ng mga ilang linggo. Siguro Teka lang, iluwa mo yung telepono. Papasok sa bibig mo. Hello? Yan, So, ilang linggo mong hindi pinansin. Tapos? Ayun, siguro mga 3 weeks or 4 weeks po. Tapos, tumawag siya, video call. Sabi niya, pinakita niya na yung mga gamit. Kasi nga po, pag umuwi yung girlfriend niya, dito sa Pangasinan, dito sa Philippines, umuwi siya sa bahay nila. So parang live-in sila? Parang ganun po. So may mga gamit po si girlfriend dun sa bahay nila. So nakita niya po na pinakuha na yung mga gamit. Naghiwalay na raw po sila. Kumbaga, it's as if he's giving you proof na naayos ko na pero hindi ko binalikan. Naayos ko na para maging tayo. Parang ganon. Parang ganon po. So hindi mo talaga pinapaayos, no? Decision niya naman yun. Okay, sige. Hindi ko naman siya pinilis. Tapos yun nga po. Ayun nga. Nagka-hiwalay sila. Tapos nagka-mabutihan kami. Parang ganun. Natuloy yung pag-uusap namin. Hanggang sa umabot na po ng 1 taon. Ayun, naging kami na po. Tapos lalo na during, na po yun
pandemic na eh. Okay. Ano Tas pala kayo? ano lang, LDR pala kayo? Lockdown relationship. opo. Okay. Tapos yun po, syempre, that Mm. time, ilang taon na po ako? Mm-mm. 33, Okay. 32 or 33. Mhm. Medyo ano na rin po, parang naghahanap na rin po ako ng someone to settle down with. Para akong nagmadali. Okay. Kumbaga Parang nung time gano'n. na yon, ang priority mo, hindi na para i-vet pa siya. Kasi mukhang gusto mo Yes naman. po. Parang gano'n, no? Yes Your, po. Yes, your priority was to really end up with someone. yes po. Okay. Pero syempre, mahal ko rin naman siya. Nakita ko naman na, ang pinaka nagustuhan ko po sa kanya is yung love niya for family niya. Okay. Mahal niya yung family niya. So, ayun, okay naman siya. Okay. Tapos yun, naging okay kami. Tapos kinasal po kami ng 2021. Oh, kasal na pala kayo. Okay. Oh, tapos. Kinasal po kami ng 2020. During pandemic. Mm. Pero, before nun, nag-iyakan pa kami dahil napakaraming babae po talaga. Hindi ko rin alam. Anong babae? Sinabay sa'yo o na-discover mo na lang na meron siya noon? Yung isa, parang na-discover ko po na nagkakausap lang naman po sila. Hindi, Pero ang importante rin, nagkakausap sila bago naging kayo. Kami na po. Kayo na. Noon during. So, nagpakasal pa rin kayo? Opo. Nagkasagutan kami. Pero, nanuyo. Anong sabi niya? Kaso, Anong sabi niya? Wala lang yun, ganon. Ha? medyo hindi po siya, hindi siya magaling sa word. Yung ba sabi niya, wala lang yun? Wala lang yun! Ganon. Oo. Kausap ko lang yun. Ano ka ba? Tama. Wala, ikaw talaga yung gusto ko. Ganon na. Tapos napasabi ka ng, talaga? Ako lang ang gusto mo. Tapos nagyakap kayo na. Tapos nag-kiss kayo. Tapos, ayun. Okay. Ayun. Tapos, natuloy pa rin yung kasal kasi syempre naka-prepare na po. Emotionally prepared naman na ako. So parang, okay na yun. Pinalagpas ko na. Ayun. Tapos, ayun po, naging okay naman po kami ng mga unang months. Pero ang hindi ko po in-expect is, hindi naman po ako talaga nag-expect na, hindi po kasi ako yung tao na parang humihingi ako ng tulong. So, ang peg mo ay strong, independent woman. Kasi po, ever since 21 years old po ako, mag-isa na lang po ako na Bakit? Kasi namatay na po ang parents ko, magkasunod po sila. Oh my God, I'm sorry to hear that. I mean, are you a solo child? Yes po, I'm a solo child po. So, you survived on your own. Pero may mga cousins ka naman, di ba? Po? Ano po May yun? mga cousins ka naman. Opo. Oh, I'm sorry to hear. Yes po. Okay. Naman po sila. Tapos, ayun. So, parang hindi po ako naghingi ng tulong sa kanya. Pero hindi ako nag-expect, pero hindi ko rin na as in zero help from him. Financially, ganun. Kasi ako po lahat yung gumastos. May work naman siya, pero ako lahat ang gumastos. Pero para sa akin kasi, pag kaya ko naman, okay lang yan, wala na yan, basta Basta pag kunwari, yung paunti-unti na parang, yung talagang wala na akong mahugot, huhugot din siya. Parang gano'n. Okay.
okay lang naman po. Pero, ayun, hanggang sa parang after 6 months, yung daddy niya is lumayas doon sa kinakasama niya. Yung daddy niya Ang- lumaya sa kinakasama niya. Opo. Kasi broken family Okay. sila ng parang, Saan nagpunta sa'yo? Sa inyo? yes po. Okay. So parang ang ano is dito muna daw sila makikita ng mga 3 months. Ganun. Sinong kasama niya? Wait lang, sinong kasama? Daddy lang niya? Yes po, daddy. So bahay mo yan, di ba? Kasi you're on your own, di ba? Yes po, yes po. So makikita na, nung nagpakasal na kayo niyan, yung asawa mo tumira sa'yo. Yes po. Tapos sumunod yung daddy niya. Yes po. Okay. So ayan, after 6 months, 3 months lang naman, so wala namang problema. Sige lang. Okay. Tapos hanggang sa lumipas ang isang taon, nandito pa rin sila. So medyo nabigatan na ako kasi ako pa rin yung gumagastos lahat. Hindi naman ang laki-laki ng sahod ko. Tapos hindi rin po ako, parang kahit na mag-isa akong matagal na akong mag-isa, hindi ko pa rin maano yung budget na pang 3. Parang nagigets niyo po. Yung ang ko lang, nasanay ako na budget ko, mag-isa lang ako. Para Okay. ako nagulat sa sa mga Tapos yun. Tapos yun po sa bago kong work is medyo nahirapan din po ako kasi yung load ko is parang sobrang bigat po. Tapos sa malayo pa po ako na-assign. Okay. Ang travel ko po is parang Pero di ba One is mag-asawa one. na kayo? Bakit hindi ka tinutulungan? hindi po. Ha? Mm-mm. Hindi ka wait lang. Hindi ka You got married. Anong sagot niya sa bahay niyo? Pagkain po ng mga aso. Kasi siya yung nagdala ng mga aso dito sa bahay. Kasi, sorry pero libre na yung tirahan because it's your house. Yes po. Kuryente, kanino? Akin po lahat. That's weird. Okay. Opo. Minsan yung pagkain ng aso, akin din. Pero pag wala na ako mahugot, nakikiusap na ako sa kanya. Hindi niyo ba napag-usapan yan? Because you got married eh. Hindi ko po kasi kayang, hindi ko alam. Ewan ko kung weird po ako, pero hindi ko kayang humingi. Parang hindi ko ma-open sa kanya. Kasi mas maliit yung sahod niya. So parang, tas late na rin po siyang nagka-work ng regular. So parang, yun na lang po ang inintindi ko. Parang, sige, mag-ano ka muna, mag-adjust ka muna. Okay. Older po siya sa akin ng 9 years. So 40 plus na po siya. So medyo spoiled po siya sa family niya dati. Okay. Ayun po. So, trinay ko po na ako yung mag-adjust sa lifestyle niya. Yun nga lang, ang problema, di ko napapansin na parang ako na rin yung nauubos. Kasi syempre, pag hindi ko na kaya yung nagkakautang ako, gano'n. Tapos, ayun. Tapos, sa work ko pa, yun nga, nahihirapan ako. Tapos, yung lugar po na, yung lugar kung saan ako naka-assign is parang, yung ugali ng mga tao, medyo, bully po. So, kumbaga, you didn't like your new environment sa work? Okay. Yes po. Okay. So, 2023, parang nasa na ako nun parang, nandun na po kasi medyo, parang ang bigat-bigat na ng loob ko. 2023, parang, tama. Yes po. Noong time na yan, Yes, 2023, naramdaman mo yan. Gano'ng katagal na nakatira yung tatay sa'yo? Or umalis na rin?
Nandito pa po hanggang ngayon. Okay. Yes po. Mm-mm. Nandito pa po sila. Kasi we're living together pa po. Wala lang po siya ngayon dito. Kaya ako nakatawag. Okay. Yes po. Tapos, ayun, 2023, medyo talagang na. But all the while that you are Kumbaga, feeling, all the while that you were feeling what you were feeling, did you try to tell him? Opo, ilang beses ko pong trinay. Pero, Ano sabi niya? ang sabi niya po sa akin lagi, mahirap ang walang trabaho, tiisin mo na lang. Ganun po ang... Yeah, I mean, his dad living in your house. I'm sure, di ba, parang, since you don't have a dad, hindi mo naramdaman tatay mo to kasi kung naramdaman mo, hindi mo iindahin yan eh. So, you've looked at it as someone na nakikita lang, hindi mo naramdaman tatay pa. I don't know if I'm... Si father-in-law ko po. Mm-mm. Actually, ilang beses po akong umiyak sa kanila about sa asawa ko po. What do you mean, umiyak? Kasi po, yung asawa ko, nasanay po siya na nasa labas lagi. So, after work, umaalis po siya ulit. Pupunta siya sa dati nilang bahay. Tapos nag-stay po siya doon mga hanggang 8 p.m. Gano'n. Tapos, syempre So, ako, wala na siya dun sa work kung saan nagkakilala kayo? nandun pa po siya. Pero tapos hindi umuwi kagad? Ganun ba yan? Umuwi po siya dito after work, then aalis din po ulit. Okay. Mm-mm. Mm-hmm. Tapos, naiyaan ko lang po kasi andun po yung mga pinsan niya. Mm-hmm. Gusto niya siguro mga pagkwentuhan muna. Ganun. Pero, kasi minsan, pag galing ako sa work, ang layo po kasi ng work ko. Pagod na pagod lang sa biyahe. Ako pa magpapakain ng mga aso. Ako pa magluluto. So, minsan talagang nagbe-breakdown na lang ako na umiiyak ako kay daddy. Mm-hmm. So, okay naman pala kayo nung magulang? Okay na, mabait naman po sila. Yun Okay. lang, pareho po sila ng anak niya na babaero. Okay. Sige. Tapos? Ay, po. Mm-hmm. Tapos, ay mga ilang beses po na ganun. Tapos, hanggang sa, ayun nga po, 2023, parang isang gabi na, naman po, ever since naging kami, nahahawakan ko yung phone niya kung kailan ko gusto or something, or kung may kailangan ako. Wala lang, yung isang gabi, gusto ko lang mag-browse. Tagal ko nang hindi nakapag-browse eh. Investigate, mga gano'n. Tapos, ayun, yun na. Dinala ko sa CR yung phone. Naku po. Medyo matagal yan pag CR mo dinala. Natulog po siya eh. Okay. Tapos dinala ko po sa CR. Kasi yun, nakita ko po lahat ng... Kasi yun po yung time na bago yung features ng iPhone. Na kahit i-delete mo yung messages, yung regular messages, pwede siyang bumalik. May ganun feature? Hindi niya alam yun. May ganun feature ang iPhone? Yes po, yes po. Hanggang ngayon? Meron po, upo. Saan yun? Hindi ko alam yan. Meron. Basta mamaya. Okay lang. Sige lang. O tapos? Tapos, ayun po. Hindi niya alam yun siguro. Deleted na yung mga messages, pero na-recover ko. Galing talaga. At siya, nabasa ko lahat. Sa Messenger yan? Hindi po, sa iMessage. Sa iMessage. Okay. Mayaman. Di ba ang iMessage ay parang internet? Opo. Okay. Ayun. Nabasa ko na meron siyang nakakausap na girl. At
familiar pa yung pangalan ng babae. Nako po. So, hindi ko muna inano yung kung sino yung babae, basta yung mga messages. Nabasa ko na parang nagliligawan, tapos nagkita na sila, sinusundo niya sa gym yung babae. Sinusundo niya sa gym, nagka-coffee sila, tapos nabasa ko rin na parang nagkalitan sila, parang gano'n. Natamaan pa raw yung braces ng babae. Naku, medyo madiin yun, ha? Ang tawag doon ay liplapan. Sabi ko, Hindi ba? Para mabot ka sa ngipin. Di ba? tama. Or baka nabigla lang. Dahil sa kakatago, mga gano'n. Kasi nabasa ko rin yung mga usapan nila na parang hindi ka ba natatakot na mahuli, mga gano'n. So, ibig sabihin, alam nung girl that, di ba? Yes po kasi, cousin pa niya. Parang second cousin, third cousin. So malayong kamag-anak? Yes po, malayong kamag-anak niya po. Sanggala. Okay. Ayun, tapos, hindi ko siya in-approach nung gabing yun, kasi gabi yun. Ang tibay mo, ha? Ang tibay mo, kasi yung iba dyan, pinalo na sa, di ba? Umiyak ako. Umiyak lang ako sa CR. Pero, hindi ko siya hinayaan ko lang po siya. Pero nung umaga, ayun na, talagang pagkagising niya, inabangan ko siya. Hindi ako nakatulog eh. Pagkagising niya, inabangan ko siya na magising. Tapos, tinanong ko agad, sino to? Ganyan. So, di ba ito yung kamag-anak niyo pa? Ano yung mga text niyo, mga ganun. In-screenshot ko po yun para may Wala ako. In-screenshot mo, pinadala mo sarili mo. Tama, okay. Yan. Galing. Narinig ko na yun eh. Oo, tapos, okay. Ano ang paliwanag na binigay niya sa'yo? Wala lang yan. Ganun pa rin. Wala lang yan. Hindi siya masyadong nagsalita. Tapos, siyempre umiiyak na ako. Mahagulgul na ako. Pero, pagbihis pa rin ako, papasok. Tapos, hinatid niya ako sa sakayan. And then, habang nasa sasakyan kami, umiiyak ako sa sasakyan. Pababa na ako. Tinanong ko siya ng diretso kung anong plano mo? Magkisiwalay na ba tayo? Gusto mo ba na siya na yung kasama mo? Tapos, ang sagot niya... Ako alam ko sagot dyan, ha? Ako alam ko sagot. Oo. Alam niyo po. Ano sagot? Wala, lang. Nabigla lang ako doon. Wala yun. Mali. Mali! Ano ba yan? Ano sabi niya? Parang ganun na nga. Kita mo? Parang ganun lang. Hindi. Ang sagot niya, parang ganun na nga. Parang ganun na ang kahinatnan natin. So gusto niya makipag-iwalay. So, mas lalo akong masaktan. Okay. Hindi na ako nagsalita, bumaba na ako sa sakyan. So, sa terminal ako, iyak ako ng iyak. Terminal saan terminal? Terminal pa Lingayen. Kapitolyo ka pala nag-work? Huwag niyo nang alam. Ano ba yan? Kapitolyo, ano ba yan? Hindi yung caller ko ng isang gabi. Taga dyan, si Bebs, yung may asong may... Napakinggaan, alam ko yan. Kita mo, di ba? Talaga bang wala na si MacArthur dyan ngayon? Ano po yun? Si MacArthur, wala na daw ginagawa? Hindi ako nag-work na ngayon doon. Di sorry na. Hindi ko alam. Okay, tapos, okay. Tapos, ayun po.
So, umuwi ako. Hindi na ako tumuloy sa work kasi hindi ko kinaya. Oo, syempre, di ba? Mahirap yun. Oo. Tapos? Umuwi po ako sa bahay. Tapos, doon lang ako sa harap ng bahay. Hindi ko rin alam kung ano nangyari sa akin. Basta nasa harap lang ako ng bahay. Iyak ng iyak. Tapos, nadatnan ako ni Daddy. Tapos, ayun, sinabi ko sa kanya. Tapos, mag-usap kayo, sabi ni Daddy. Tapos, tinawagan niya si Alan. Nako, binanggit mo na lahat. Oh. Sige. Oh my God, si Alan. Tapos, nag-ano ka pa, nagkaroon ka pa ng codename na JC. Binanggit na ng pusa talaga. Oh, sige na. Huwag niyo lang JC pangalan mo sa call eh. Ay, nandiyan nakalagay sa screen eh. Ano ka ba? Huwag niyo lang banggitin ulit. Sorry. Oh. Ano po? Aloy. Tinawagan niya si Aloy. Tapos? Tapos yung tinawagan niya anak niya. Anak ni Daddy. Tapos? Pinag-aayos kami. Sabi ko, ayaw na eh. Ayaw na niya. Pero, parang hindi lang kami nag-usap ng mga ilang araw. Nagka-ayos din kami. Kasi... Ano kayo nagkaayos? Hindi ko rin po alam kung paano. Basta hindi lang po kami nag-uusap ng mga ilang araw. Tapos siguro mga 3 araw, kailangan na namin mag-usap sa bahay. Kaya iyon, dire-diretso na lang po na nagkaayos na kami. Hindi mo lang paano yun? Sabi mo, hindi mo lang in-update na paano yun? Di ba ayaw mo na? Walang ganon. Hindi po. Kasi parang pa ako nun eh. Parang ayoko nang parang iniwasan ko. Okay. Yung ayoko nang masaktan. Ayoko nang avoidance, parang ganon. Yes po. Basta importante na. Pero hindi mo inalam kung hiwalay ba, naghiwalay ba sila. Kasi asawa ka eh. Ha? Sinabi ko po sa kanya na iwalayan mo na lang yan dahil unang-una ka mag-anak mo pa yan. Yun, hindi dahil kakasal kayo, gano'n o gano'n. Sino po? Sige na. Tapos, ano sabi niya? Sabi niya, wala na raw sila. Hindi niya na raw nakakausap. Gano'n. So, bigla kang parang natuwa ka nun, napayakap ka sa kanya. Hindi. Talaga ako pinili mo. Oh my God. Ganun, sorry. Tapos? Hindi, parang ang ko na nung nagkausap kami ulit, parang parang ang sinabi ko, huwag mo muna akong iwan kasi hindi ko kaya, lalo na ngayon kasi parang nahirapan din. Yun nga po, yung mga physically pagod, emotionally pagod ako, physically pagod ako. Tapos parang ano kinalaman nun? na mag-quit sa work. Hindi, parang wag niyang dagdagan. Wag niyang sabayan, parang gano'n. Opo, parang gano'n. Okay, tapos? Tapos dumaan yung ilang buwan, talagang hindi ko na rin po talaga nakaya. Kahit yung pagsasama namin, nagbago na talaga. Nagbago na as in, hindi ko na rin siya malambing. Okay. Although siya, ganun pa rin naman siya. At hindi ko na rin maibigay yung mga gusto niya. If you know what I mean. I don't know what you mean. What did you mean? So, ayoko. Basta, kung nagyayaya siya maglambingan, hindi mo na kaya. Parang yes. Opo. Parang parang natabangan na rin ako. Parang gano'n. So, never mo na siya pinagbigyan, parang gano'n? Hindi naman po never, pero hindi na... Hindi ka na participative. Kumbaga, hindi ka na participative. Yes po. Yung gano'n. Tapos ka na? Okay. Akin na yung tissue. Parang, exactly. Gano'n. Sige na. Parang gano'n. Tulog na ako. Gano'n. Parang, hindi, sorry
That happens a lot of couple eh. Kumbaga, the love making becomes transactional. Opo, opo. Yun, okay. O tapos, Tapos yun, pati sa work, wala na rin akong gana. So, umuwi na lang ako isang araw na talagang hapong-hapo ako. Pagod na pagod ako. Umiiyak. Tapos sabi ko sa kanya, yung pag-uwi niya, ayoko na. Gusto ko na ma-quit sa work. Hindi ko na kaya talaga. Yung talagang, pagka sabi ko sa kanya noon, natulog na lang ako. Tapos siguro mga 2 days ako na nasa kama lang po. Wala akong ginawa ng buong araw, 2 buong araw. But no time na yan, he's still working, parang ganon. Yes po, nag-work pa siya. Okay. Hanggang sa, nung naka-recover ako ng konti, sinabi ko po sa tita ko na hindi ko na kayang bumalik sa work kasi nag-work din po siya dun sa same agency ko. Okay. Nung time na yun, what was your plan? Ano po, ituloy ko yung business ko nung during pandemic. Okay. Well, which kasi was? Kasi at least dito lang sa bahay. Food po. Food, delivery, catering. Okay. And delivery. Tapos ayun po, sabi nung tita ko, ayaw niya akong paalisin kasi mahirap daw po hanapan ng kapalit yung work ko. Mahirapan sila. So sabi niya, ang binigay niya sa akin solution is mag-leave ako kasi mga around September yon, September, October. Okay. Mag-leave ako hanggang end of December, bumalik na lang ako ng January, pero without pay. Nako. So, parang ginawa ko yan ngayon Sorry. O, so tapos? ayun po. Okay. Trinay ko na, yun, ginawa ko po yun. Nag-file ako ng leave without pay. Tapos, bumalik ako ng January. Trinay ko mga ilang araw, pero talagang hindi ko na talaga gusto. Naku. Teka na lang. mag-work doon. Parang nakaka-ano ko dito. Tapos? So ayun po, hanggang sa ngayon, ganun pa rin yung setup namin. Hindi na po kami, parang, hindi na kami nagsasama na mag-asawa. Nagsasama lang kami sa bahay. Pero hindi na kami nagsasama as mag-asawa. Kasi wait lang. Paano mo nasabing nagsasama lang kayo sa bahay na hindi na kayo mag-asawa? What difference do you have now compared to before? Can you elaborate on that? Inaano ko po yung sa perspective niya. Kasi sa kanya, yung para bang, hindi ko alam kung paano sabihin to. Yung, gusto niya kasi, laging lambingan. Parang ang pag-aasawa sa kanya is ganun lang. Okay. Well, it's not a problem if you're into it. But obviously, you are not into him. So, it is taking its toll. Parang ganun na. Okay. So, parang gusto niya, lambingan, ganyan, no? Kung okay lang, wala na makain, ang bawat isa na lang ang kainin. Parang ganon. That's his perspective. What about yours? Hindi ko alam.
Hindi, kasi sabi, Basta, no. Kaya tanong ko, because ikaw nagsabi sa akin na nagkasama na lang kayo na hindi na kayo mag-asawa. Anong kahulugan sa'yo nun? Because that's coming from you. hindi. Para sa akin kasi, wala na akong pakialam kung anong oras man siya umuwi. Kailan pa yan? Magmula po nung January? umalis ako sa work, Okay. Mula January. October. October ka umalis. Okay. Ayun. Okay. Ba't mo ako tinawagan? Kasi, humingi na rin ako ng advice sa family ko about kung anong gagawin ko, anong Okay. tamang gawin. Mhm. And sabi nila, tama na. Ah, Iwan mo na. Nandito naman kami. mm. Mm-mm. Pero kasi pag iniisip ko, hindi ko rin alam, Papa Jack. Pero pag iniisip ko na naiiwan ko siya, naaawa ako. Okay. Ba't ka naaawa? Magiging palanggana ba siya pag iniwan mo siya? Siguro. Hindi. Hindi. Ba't ka naaawa? I wanna know ba't ka naaawa? Kasi parang na siya eh, parang, hindi, nasa isip ko, hindi naman kasi masama yung buong pinakita niya sa akin. Mhm. Oo. Okay. At saka, na siya, matanda na siya. You are 37. Paano kung Ilan taon na siya? 9 years ang gap namin, 46. Okay. Hindi pa matanda yun. Hindi, I mean hindi ko alam. Okay. Parang ganun lang ang nasa isip ko. Well, sa part na yan, if I'm going to interpret what you just said, the last part, that is the part where you are just looking for something to justify na hindi ka makikipaghiwalay. You are trying to find the last bits of reason para hindi ka makipaghiwalay sa kanya. Ilang beses na eh. Ilang beses ko nang kinain na Sorry po. It's okay. Ba't mo ako tinawagan? Anong gusto mong itanong sa akin? Kasi, this December, plano kong, hindi naman pala plano, nagawa ko na. Binenta ko yung bahay para makapag-move ako sa ibang lugar. Hindi ko alam kung tama. Alam ba niya? Hanggang ngayon. Alam niya po. Nabenta mo na ba yung bahay? Sold na? May agreement na. Napirmahan mo na? Hindi pa? Hindi pa. Okay, so hindi pa final yan. So let's not put that into the conversation. Let's leave that as just an intention. But the mere fact that you have gone dun sa extent na nakipag-agreement ka na sa buyer, ibig sabihin you are halfway into the process. Tama? Opo. Okay. What's your question? Kung tama ba yung Yes, tama. decision ko? Tamang maghiwalay kayo, but hindi ko alam kung tamang ibenta mo yung bahay. Because, let me ask, is that your ancestral house? That's the house that your parents left you? Yes po. No, but why sell it? Ayoko na dito eh. Oh, okay. Eto maging totoo tayo ha. Alam mo na kapag binenta mo yung bahay at lumipat ka sa ibang lugar, makikipaghiwalay ka sa kanya. That should be the end of it. Tama, mali? Ano po yun? Sorry po. Pag binenta mo yung bahay at lumipat ka sa ibang lugar, ibig sabihin doon,
that should be the end of it. Yan yung dulo. Tama? That should be the end. Yes po. Okay. Halimbawa, binenta mo yung bahay. Lumipat ka sa ibang lugar. Pangasinan din, halimbawa. Nagpunta ka sa Rosales, halimbawa. Binuntahan ka niya. Magbabalikan ba kayo? Hindi ka sure. Hindi ko, parang para sa akin po. Malamang para sa'yo. Kanino bang asawa to? Akin ba? Ang tinatanong ko, kung ibebenta mo yung bahay, lilipat ka ng lugar, mahahanap ka niya, pupuntahan ka niya, at there's a possibility na balikan mo siya, ay di nawalan ka lang ng bahay. Kung may possibility na babalikan mo rin siya. Hindi. Yung gusto ko po, hindi na. Ayoko na. Kaya nga tinatanong kita, kung nabenta mo na yung bahay, you wanted to start anew, so makipag-iwalay sa kanya, lumipat ka, ang tinatanong ko, paano kung nahanap ka niya, nagmakaawa, para magbalikan kayo, magbabalikan ba kayo? Hindi na. Well, kung kaya mong pangatawanan yan, by all means. Before I move on with what I want to tell you, ano ba ang balak mong itanong sa akin? Ba't mo ako tinawagan? Ayun lang po. Kung tama ba na... Well, I don't find it okay that you sell your ancestral house. I think Hindi. you... Hindi po yung sa bahay. Okay, so Tama ba yung buo na yung loob mo decision ko? dyan sa bahay. Yes po. Okay. Kung tama ba yung decision ko na i-let go na yung marriage namin. Oh, yeah. Kasi naaawa ka na lang sa kanya eh. Not at any point in this conversation that you made me believe that you still love him. I will be doing a disservice to you pag ang sinabi ko sa iyo ay pilitin niyo magsama kung ang maliwanag mo sinasabi sa akin ay naaawa ka na lang sa kanya. Kasi matanda na siya. Well, let's be honest. Inipon naman niya yan eh. Kung ba't mo siya gustong hiwalayan eh. Tama. He mistreated you. Alam mo yan. Well, hindi ko alam kung kasi sabihin mo nga sa akin, JC, kung tama naman yung hinala ko. Kaya lang hinala ko kasi dito is that masyado ka mabilis na mili ng mga pangasawa. Hindi mo in-enjoy yung process ng jowaan. No, yung stage of yung ligawan. Hindi mo in-enjoy yun eh. Tama, no? Kasi nagmamadali ka to build a family. Maybe you felt you were too alone. Maybe you felt, yeah. Diba? And you got blindsided with your own goal. Yun eh. You got blindsided with your own goal. Tama, mali? Tama. Pinakasalan mo na lang. Basta, ikaw nagkwento. Umpisa pala, sinabi mo sa akin eh. Babaero eh. Nalaman mo ang kabit. Diba, gusto balak kanyang gawing kabit eh. Na wala siyang balak aminin sa'yo until confrontahin mo siya. Right? No po. All of the red flags were present but you chose him. Maybe, I don't know. Looking back, tanongin mo sarili mo, minahal mo ba siya or nagmamadali ka? Hindi mo na kailangan sagutin sa akin yan. You could answer that on your own, in your own time. My point is, well, maliwanag naman, no? That ang magiging payo ko lang sa'yo ay, yes, I think you've earned the merit to go on your separate way and live your life on your own. I think na-earn mo naman yan. But the more important part is, you learn the lesson from this. Kasi, tingnan mo ha, forecast tayo ng kaunti. Ready? Yes. O edi, maghiwalay kayo. You'll move on. Tama? You go to another place. Ang ending niyan, you'll be alone again. If you will go back to the same dilemma, baka mamaya may lumapit sa iyo, the same desperation you had kung bakit ka nauwi sa ganitong sitwasyon,
will be the same feelings or state na babalikan mo. So, kailangan matuto ka. Nakuha mo yung point ko? Yes po, yes. Yun eh. You got blindsided by your own loneliness. Diba? By your own desperation. Tama po. Kasi, 4 years ba ito of marriage? Tama? Yes po. May tanong ko sa'yo, ma'am. Yes po. Hindi ko lang tama ako. Bakit parang hindi ko naramdaman naging masaya ka sa marriage mo? Bakit walang parte ng kwentuhan natin ang naramdaman kong kinilig ka, na-excite ka? Parang ang naging dating, nagkaroon ka ng pasanin tsaka kalbaryo na naging kayo. Accurate ba yon? Or tinanggap mo na lang kasi asawa mo naman. So, isip mo siguro kasama sa sakripisyo to. O baka mali ako? Meron naman po. Pero, hindi mo naalala. It was overshadowed and outweighed by the struggles. Tama? Parang na-outweigh ng struggles mo, no? Hello? Iluwa mo pa yung telepono. May subo yan, ma'am. Sorry. Kasi po, masaya po ako. Kasi nung masaya po yung family niya. Mabait po sila lahat sa akin. Okay. Sabi mo sa akin, alam niya na you were selling the house. Tama? Yes po. Ano sabi niya sa'yo? Nung una ayaw niya. As if may karapatan siya. Yun nga, sabi pa niya sa akin. Conjugal. Hindi na kita papakialaman dyan kahit may karapatan ako. Sabi ko sa kanya, wala kang karapatan. So anong sabi mo sa kanya? Kasi alam na niya yun na when you were selling the house, your intention is separation. Tama? Hindi ko po sinabi sa kanya. Sabi ko lang, ang sinabi ko po is magpapatayo po ako ng bago, yung mas maliit na bahay. Why don't you tell him? Don't be wrong. Tell him. Na mag-iwalay na kami. Isn't that what you want to do? Hinatay ko na lang po na malapit na mga... No, I think sabihin mo na kaagad. Alam mo kung bakit? Magiging masama ka niyan. Kasi pag nakuha mo na yung pera, iiwan mo siya sa ere. Sila ng tatay niya. And the dogs. Sama ko po yung mga The dogs are not yours. It's his dog. Pag kinuha mo yung aso, he will have a reason to contact you. Diba yun? Yung mga aso ko. Sa'yo ba yung mga aso? Sa amin, yung unang aso na regalo niya sa akin. Well, sa part na yan, pag-usapan niyo yan. Pero I think you have to tell him. Look, ganun on. Hindi ko lang kung tama ako. You're so sad. Ako. Ba't ang lungkot-lungkot mo? Tama ba? Hindi ko lang, tama ba ako? Sorry po. Parang ang lungkot-lungkot mo, no? Parang isang taon ako na dito lang sa bahay. Ayoko may kausap. Ganito, ano? Ato, ayoko sana sabihin to. Pero, we're here na. Di sabihin ko na lang. Alam mo bang, naniniwala ako na lahat ng kasalanan niya sa'yo, kaya mong palagpasin kung mahal mo pa siya.
Pero kaya hindi mo na kayang palampasin at ang direction mo na is makipag-iwalay kasi hindi mo na siya mahal. Yun eh. Kasi nung umpisa nalaman mo nga may jowa eh. Pinatawad mo kasi in love ka eh. Ngayon hindi ka na in love. You feel like you're trapped. Tama ako mali? Opo. You feel like you are imprisoned in your own marriage. Well, life is short. Get out of that of that marriage. Opo. Did I make sense? Yes po. Pero don't be wrong. Huwag ka maging mali ha. Don't be wrong. Tell him. Sige po. Allow him to prepare for it. But be firm with your decision. Sasabihin ko sa mga tita ko. Kasi sabi ko sa mga tita ko, kung sakali na, sasabihin ko na sa kanya, ipapasama ako sa kanya. Yeah. Kasi baka hindi ko kaya, hindi kaya nila, kasi nagkasakit din ako dahil sa mga nangyari. Okay. May matay pa ako. Kaya, inaantay lang na lang nila ako actually. Yung magsabi sa kanila na samahan daw nila ako. To be fair naman, don't let him be the last person to know. Yes po. Don't let him be the last person to know. Hindi rin naman fair yun. Hindi ko lang po actually, ito po sana November, mga first week of November. Hindi ko lang po kasi namatay po yung lola niya. Ngayon po yung nagpalaki sa kanya. So, ayoko na rin dagdagan. Huwag muna, sabi ko. Oh well. Yun po. I wish you luck. Po. Maraming salamat sa pagtawag. Sorry po, Papa Jack. Ang tagal ng call natin. No, it's okay. This is my job. And I like doing this, listening to you guys. Thank you very much. Thank you po. Good evening. Good morning pala. Good morning. Bye-bye po. Bye po.